Ano yung sinacheck mo dyan? Same. Bago namin ihatid si Rain sa school, may sasabihin ako sa inyo, boys and girls. Chicken soup, double-double. Tapos may kasamang laging bread yung soup nila rito. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo ito, boys and girls, no? Pero hugot muna ako sa baba kahit mainit. Kung tatandaan nyo, nung last March ay dapat pupunta kami ng Manitoba para sa bagong opportunity sa aming work permit. Kasi naging vulnerable open worker kami, holder. So, ang trabaho ko doon sana ay sa farm. Ang pangalan nun ay Animal Care Technician. So, yun yung trabaho ko doon. At tanggap na ako, hired na ako. So, iniintay na nila ako noon. Tapos si Shamay ay sa school. Sa school naman si Shamay, sa parang kitchen yata siya or server siya dun sa canteen ng school. Tapos si Ona Girl naman ay sa HCA, which is healthcare, home care or healthcare technique, healthcare aid, si Ona Girl. Ngayon, lumabas yung permit namin, boys and girls. Ang daming restrictions. So, ang kasama na dun yung bawal ako magtrabaho sa health, bawal ako magtrabaho sa agriculture, bawal ako magtrabaho sa maging teacher, bawal din ako sa pagiging student. So, ang daming restriction doon. Kaya nag-decide kami na maghanap ng rural areas dito pa rin sa Alberta. Tapos sa food industry. That's March, April, May, June, July, August, September. October na ngayon, matatapos na ngayon yung month of October. Pag may available, nagbabato. Well, kahit naman sino sa mga kakilala ko nagtatanong-tanong ako kung may available sa area nila, binabatohan nila ako ng job offer. Ayun nga lang, ito na nga, after 7 months na hindi kami natuloy doon kasi sa mga restrictions, biglang nag-message sa akin after 7 months ulit. So, boys and girls, may invitation na sana si Ona for PR. May nabigyan na siya ng ITA kasi yung supposedly na work ni Ona na healthcare is mabilis lang ang process doon. Actually sa all over Canada naman. Kasi within 6 months of experience, pwede ka na magpasa ng application. Na kahit wala kang experience before, no? Tapos nagkaroon ka ng 6 months experience. Tapos hospital pa. Pwede mo na ipasa application mo for PR. And ito na nga, nangyari na ngayon kanila. Nagkaroon na ng invitation to apply. Yung job sana na i-fill ni Ona. Di ko alam, nung sinabi sa akin yun, parang in a way natulala ako or parang what? Alam mo yun, yung andun yung panghihinayang na sana ikaw na yon or sana kayo na yon yung may invite na yon for PR. Pero andun yung feeling ko na excitement lalo kasi parang uy, kung na-PR sila doon, happy kong ganun. For sure, may mapi-PR din dito at mapi-PR din kami rito. O mabibigyan din ako ng invitation to apply. Medyo nagkaroon lang ng delay ng konti or bumps. Kasi dahil nga siguro sa mga restrictions or what, or may kulang pa, siguro sabi ni Lord, may kailangan nga pang i-give up or what. Hindi natin alam kasi si Lord lang ang may alam ng lahat. Sabi nga sa Romans 8:28, boys and girls, no? So, naniniwala ako na all works together pag si Lord ang nagplano. Hindi niya kami iniwan dito or dinala rito sa Alberta. At kung sino ba yung nandyan, boys and girls, no? Gusto ko lang sabihin sa inyo na
huwag tayo mawalan ng pag-asa. Huwag tayo subuko. Dinala tayo ng Diyos dito para pagpalain sa Canada. Nasa sa atin na yun kung paano tayo gagalaw. Nasa sa Kanya lagi yung biyaya or yung blessings. Pero tayo bilang nandito, dapat sumunod tayo lagi sa Kanya. Maging faithful lang tayo. Tinitingnan, ini-stretch niya talaga tayo. Ini-stretch niya tayo. So kaya nung nalaman ko yun, parang nagkaroon ako ng moment of shock. Pero hindi ako to the extent na nagwala or what, na umiyak na sayang sana kami hindi. Kasi alam ko at alam ni Lord yung plano niya sa amin. At isa pa dun sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Sabi ni Lord, plans to prosper you and not to harm you. Yan. So, pag sa mga ganitong moment, boys and girls, siguro talagang mas nakikita ni Lord na gusto niya na lumalapit tayo sa Kanya. Kasi, yun nga, kahit ano man, good or bad blessings, dapat andun tayo sa Kanya. And, napakalapit lang natin kay Lord, boys and girls. Isang luhod lang ang kailangan natin. One knee apart lang. At lumuhod tayo at magdasal. So, yun. Gusto ko lang sabihin sa inyo yung balita na sayang ba? Dahil sana PR na kami or may hindi pa PR, I mean sayang ba dahil sana may invitation to apply to PR na kami kung natuloy kami doon or talagang pumunta kami doon. Pero hindi dahil nga sabi ko nga ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung plano niya sa atin. At syempre habang nandito naman tayo sa Alberta, meron pa rin naman tayo application under AOS yung application ko. Yung may under express entry rin ako, Canadian Experience Class. So lahat yan nakapasa na at nag-aantay na lang kami ng reply. Lahat ng documents andun na. So ano lang gagawin ko or ano lang gagawin namin, magtiwala kay Lord at magtiwala sa government ng Canada. Kasi lahat naman ng side namin or side ko ay nagawa ko na. So talagang ang Diyos na ang bahala at siya ang gagalaw. Yan. Philippians 4:13. Hindi ko magagawa to kung wala si Lord. No? Ganun din naman kayo, boys and girls na nanonood. Don't feel bad kung nade-delay yung PR natin or nai-stress tayo. Tandaan nyo, prayer is important. Family is important. Yung mga naririnig natin or na papanood natin sa social media, kung nagbibigay sa'yo ng anxiety yan or ng pagkakaba, for me hindi, huwag mo na siyang panoorin, skip mo na lang siya, manood ka ng iba, makinig ka ng praise and worship songs. Kasi kung mag-i-stick ka dun sa alam mo na lagi kang kinakabahan pag pinanonood mo, dahil nangyari na rin sa akin before yan, kada mapapanood ko yung video niya, parang lahat na lang wala nang pag-asa, wala na. So, mapupunta sa utak mo yan. Pero tandaan mo, kung si Lord ang lagi mong fina-follow, is pagpapalayan tayo. Yun lang, boys and girls. At sa mga katulad namin na temporary foreign workers dito, kapit lang, dasal lang. Siyempre, huwag natin kakalimutan si Lord lagi. Andyan lang siya. Footprints on the sand. Dami ko naaalala ngayon kasi minsan akala mo tayo na lang naglalakad pagka lumingon ka sa likodan mo, pero hindi, boys and girls. Si Lord ang nagbubuhat sa atin at siya ang nagdadala sa atin habang naglalakad tayo dito sa journey natin sa Canada. Hindi ko alam kung good or bad news nga to, pero for me still a news, pero yun yung update sa amin, boys and girls. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. Salamat sa suporta. God bless. Bye. Natin si Rain, boys and girls. Continuation, naalala ko lang, no? Ngayong November, This coming November 4, magkakaroon ulit ng announcement si IRCC. Marami. Kung manonood ka talaga ng mga, yung mga vloggers, saka yung mga
consultant and lawyers. Totoo naman yung sinasabi nila na yung iba kasi na be prepared, maging handa sa worst. Kasi syempre, parang, pero yun nga, kung laging yun ang pinanood mo, magkaka-anxiety ka talaga, boys and girls. Pero ngayon, may darating talaga na news. Ngayong November 4, lahat naman nagpe-pray na sana in a good way. At yun naman ang prayers natin. At yun nga, sabi ko sa inyo, napasa na naman natin lahat yung ating documents. Hopefully maging in favor naman sa mga temporary foreign workers. Kasi, Na legally pumasok dito. Kasi kaya nagkaroon ng ganyan na usapin, nasilip yung mga temporary foreign workers dito, sa ay mga students especially. Kasi ang daming mga illegal na pumasok. Or papasok sila rito as student tapos hindi sila mag-i-school, magtatrabaho lang sila. Maraming case na ganun. Kaya naghigpit na rin si government. So hopefully naman, kasi katulad niyan, pati yung mga temporary foreign workers na legally na nakapasok dito na apektuhan. Hopefully, still praying pa rin kami na maging maayos naman yung maging in favor pa rin naman sa maging, although maraming negative comments kami nababasa sa social media ng mga ganyan nga. Pero hopefully and still praying pa rin na maging good news pa rin para sa temporary foreign workers yung magiging announcement this coming November 24. November 4. November 4. Ngayon ay October 30 na. So less than 1 week na lang iniintay namin. Kung ano yung new announcement. May mga nagsasabi, talaga daw wala na. May mga nagsasabi naman na aayusin. So let's see. Kasi kung hanggat wala pa lumalabas, mahirap magsabi kung ano talaga. At yun na lang din, boys and girls, lumalapit na rin ako sa inyo at nanawagan syempre na pakisama kami sa prayers. Hindi lang yung Cuevas family, yung family ko, no? Lahat po ng mga temporary foreign workers dito sa Canada. Nawa isama nyo po kami sa dalangin sa pang-araw-araw na dasal nyo po. Dahil yun po ang kailangan namin ngayon. Dasal at pagmamahal nyo. Siguro dito na lang, boys and girls. Maraming salamat sa suporta. At nga, kapit lang tayo sa mga kasama ko dyan na TFW dito. Ingat kayo lagi. God bless everyone. Bye. God bless. Bye-bye.